Wala ron. Wala yung salitang Kristo ron. Sabi nila, yun daw Diyos ng New Testament, yun din ang Diyos ng Old Testament. Ibinasa natin kanina, ang Diyos ng Old Testament, yun ang Ama. Ano po? Isang ayon ba ang ating mga kaibigan doon? Yan ang sabi totoo. Sang-ayon ba sila sa binasa natin kanina na hindi ba iisa ang ating Ama at ito ang iisang Diyos sa Biblia, sa Old Testament, ang Diyos na iisa, ang Ama. Tanong, sang-ayon ba sila? Ito, nakasulat. Ano nakasulat? God, ituloy niyo. The Father. Ano yan, kaibigan? Alam mo ba itong doktrina mong ito? Ngayon, pabulaanan mo hindi totoo yung sinasabi doon sa aklat ninyo. Na hindi totoo yung sinasabi ninyo na yung Diyos ng matandang tipan ay hindi iba kaysa sa Diyos ng bagong tipan. Ayon sa aklat ninyo, ang Diyos na yan ang Ama. Ano ba kaya babaguhin niya? Ngayon, meron pa tayong nakikita riyan. God the Father is revealed as the what? Originator of all things. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Siya ang manlilikha. Hindi ang anak, hindi si Kristo. Sino may sabi? Sila. Ha? Ang dami niya kasing binasa sa Living Bible eh. Kaya, maliwanag tayo ng konti. Ano ba ang Living Bible? Sabi dito, a word should be said here about paraphrases. What are they? Ano ba itong mga paraphrases na ito? To paraphrase is to say something in different words than the author used. Kaya medyo delikado kung hindi ka marunong gumamit ng Living Bible. Pag hindi mo alam gamitin yan, baka mahulog ka sa pagkakamali. Dahil sa iyong nagsalin ng Living Bible, gumamit sila ng mga salita, different words, na wala doon sa bahagi na sinulat ng writer ng Biblia. Kaya, puntahan natin. Kanina, may ginamit siya. Hebreo 1:8. Pakikita mo rin nga sa Greek. Yung magandang balita. Ang magandang balita. Kaya, ito, ang magandang balita ito. Bago pa. Ang bagong magandang balita. Yung ginamit niya kanina, Hebreo 1:8, hindi lang natin na itanong. Kasi medyo kinakapos na tayo ng panahon. Ano? Sa Hebreo 1:8, ang binasa niya, Your throne, O God. Yan ha? Para bagang lumalabas sa salin na binasa niya, ay ang Ama, tinatawag niya yung anak na ano? Na Diyos. Di ba kapatid ng Michael? Ganon lilitaw yun. Pero, yun lang ba? Ganon lang ba dapat isalin? Yung Hebreo 1:8. Ganon lang ba dapat isalin yun? Ang iyong trono o Diyos, yun lang ba salin nun? Hindi niya. May itinago na naman si Ginoong Thompson. Dahil dito sa bagong ang magandang balita,
may sa footnote. Yung kasing pagkakasulat sa Greek, medyo depende doon sa nagsalin. Kaya, may nagsalin na dapat sana, sabi nila, ang Diyos ang iyong trono. Ano dapat nasalin? Ang Diyos ang iyong trono. Hindi na binasa yun. Ang binasa lang ginasalin, ang iyong trono o Diyos. Eh bakit yung pangalawa hindi mo binasa? Gusto mo bang itago itong saling ito? Eh hindi lang naman ito sa Tagalog. Sa New Revised Standard Version. Ayan. Thy throne, O God, or God is thy throne. Dalawa yan. Kaya, sa Greek kasi, o tronoso, o theos. Ano ang kaniyang paniniwala rito? Ang Diyos, tinatawag yung anak niya ni Diyos. Ang iyong trono o Diyos, yun ang gusto niyang salin. Preferred niya yun para palitawin na yung anak ay tinatawag ng Ama na Diyos. At hindi niya ginagamit yung God is your throne kasi hindi yon sang-ayon doon sa kanyang paniniwalang yon. Eh alin ang tamang salin? Ang Diyos ba tatawagin niya ang iba na Diyos din? Hindi. Ano sabi ng Diyos sa Isaiah 44:8? Ako'y walang nakikilalang iba. Ibang Ibang Diyos. Kaya mali yung salin na ang iyong luklukan o Diyos. Ang tama, ang Diyos ang iyong luklukan. Alam niyo kung bakit? Pag ituloy po natin sa talatang 9, pansinin ninyo, sa talatang 9, ganito nakasulat. Ito. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan na Diyos, 9 na, inibig mong katwiran, kinapuotan mong kasamaan, kaya't ang Diyos mo. Ano sabi? Ang Diyos mo. Yung salin na ang iyong luklukan na Diyos, kung ang Ama nagsasabi ron, ang kausap ay anak, tinawag niya ng Diyos. Yung Diyos na yon, meron ding may Diyos pa. Sabagat ang sabi, ang iyong Diyos. Ilan ang lalitaw na Diyos? Lilitaw, dalawa na yung Diyos. Yung anak, sasaling ang iyong luklukan na Diyos, isang Diyos, pagkatapos, mayroon siyang Diyos, dalawa. Kaya, mamaya, marami pa tayong magagandang mga tanong. Abangan ninyo. Ano yan? Okay lang. Kasi tatanong natin sa kanya mamaya, yung tatlo na tunay na Diyos sa wagang Diyos. Time's up. Another 5 minutes break before the cross-examination of Brother Thompson. Brother Joe, okay. Brother Joe. Kinuha mo kanina at ginamit mo yung amin 27 fundamental beliefs. Tama po? Eh, siyempre, obvious naman yan. Gamitin ko na ginamit po. Okay nga po. Obvious naman yan, ginamit natin. Okay, ginamit nyo kanina. Tanong ko po, doon po ba sa aming 27 fundamental beliefs, binanggit po ba doon na si Kristo ay hindi manlalalang? Ang binanggit doon, pakita mo ko rin. Diyan po ba sa aming 27 fundamental beliefs, binanggit po ba dyan na si Kristo ay hindi manlalalang? Ang binanggit dito, God the Father is revealed as the originator of all things. Yan ang nakalagay dito.
Pero hindi po binanggit, ulitin ko. Pero hindi po binanggit diyan na si Kristo'y hindi manlalalang. Alam mo,